Ang dumi, no? Putik. Yun, good day sa inyo mga parts and welcome ulit sa ating channel. So for today's video mga parts, naglinis muna ako ng CVT na mga parts, no? So may issue to mga parts, NMAX B1 natin mga parts na mention ko na sa last video ko mga parts na nagkakaroon siya ng tik-tik pag umarangkada ako. Magta-try and error ako mga parts kasi di naman tayo mekaniko. Kasi kung sa chain, enough naman yung tension nyo. Tapos try kong linisan na rin yan sa abot ng aking makakaya. Pupunas-punasan ko lang yan mga parts. So yun mga parts, lilinisan ko muna yan. Hindi ko napapakita kung paano ko linisan yan, pero hindi ko naman bubugahan yan, pupunas-punasan ko lang. So ayun, siya nga pala mga parts, isa sa dahilan kung bakit nagpalit ako ng engine oil na ang dating ginagamit ko ay yung sinasabi lang doon tayo sa totoo na dati ang lalagyan niya sa dati kulay itim, tapos ngayon kulay dilaw, no? So napansin ko nga doon, marami siyang mga parang mga ali-alikabok na namumuo, parang putik-putik. Kung mapapansin nyo kayo na banda dito, yun, ganun ang nangyayari. Napapansin ko dito sa may drain plug yun. Kaya nag-decide ako na after almost 2 years na paggamit nun, magpalit na ng engine oil kasi parang hindi maganda or hindi talaga maganda kasi para siyang may buhangin o putik na pino. Yun ang napapansin ko. Kaya nag-decide ako magpalit ng engine oil. So yun ang dahilan ko. Yun, kumbaga sa simula mga parts ang ganda gamitin, pero pag tumatagal na in long term, makita nyo yung hindi maganda sa isang produkto talaga mga parts. Sa akin lang yun mga parts ha, saka na-experience ko pero noong una ang ganda niya gamitin. Ewan ko, nagbabago talaga siguro ngayon mga parts, may ibang mga bagay-bagay. So yun mga parts, napakitaan ko na at nalinisan ko na. Ito lang kinaya ng aking power. Yan, pinas-punasan ko lang siya. Nagpalit ako ng plate guide stopper ba ang tawag dito. Ito, nagpalit ako nyan. Since na mura naman, nagpalit ako nyan. Kasi sabi sa akin noong isa sa mga mekaniko, try ko daw magpalit ng plate guide stopper. Ito nga, itong part na ito mga parts. Kasi pag once na umarangkada ako, sana pag medyo mabigat mga parts, may pitik-pitik at di ko lang kung bakit ito yung pinapalitan niya sa akin. So nag-try naman ako kasi mura lang naman mga parts, 55. Yun, tapos sinabayan ko na rin ng kunting linis lang. So yan, goods na yan, saka saktong higpit lang, di kaya yung dapat nangingiwi pag ano, kasi baka mabiyak yung ito, baka mabiyak yung pinaglalagyan yan, mayari tayo. So yan mga parts, try kong ibalik na siya mga parts.
update. At parang nawala man parang nawala yung marangkada ko eh, yung parang may tik-tik. Kaninang umaga yun, may OBR ako, gumawa kami ng backyard and sana hindi na bumalik, you know. At siguro nakatulong din yung pagpapalit at hindi ko alam kung bakit ba't kailangan palitan o yun nga, nag-try in error lang naman ako. May nagsabi sa akin na try ko magpalit ng tawag doon, plate guide, stopper ba, ayun, basta yun, try ko lang daw kasi mura naman daw eh, no? So yun, pag umarangkada na ako, nakapaakyat may atas, wala na yung nakatik-tik, parang ganon, parang makapastas eh, hindi ko alam, no? So nakita ko naman yung dating plate guide, eh mukha namang goods yun eh. Pinagtabi ko nga eh, pinagtabi ko sila kung may pagkakaiba, kung na-deform ba yung luma. Hindi ko lang alam ba't ganon. Halos goods pa naman yung pinagpalitan eh. Pero okay na rin yun, sana hindi na bumalik, sana yun nga. Yan, kumbaga kaya sabi ko na try and error lang naman ako yun. Hindi naman siguro malaking kawalan yung 55 pesos kung mariresolbahan naman yung mga ganong bagay. Tik-tik-tik-tik. Dati kasi mga parts pag dito, yan, yung pangat na yan, pag yan, tas magagas ako yun, mahalaga tik-tik-tik. Tas pag nakabuelo na, mawawala siya. So hindi ko alam ang tamang explanation doon kung bakit yan. Marami din naman akong iniisip na baka sakaling nga sa time change baka maluwang na o naunat na, tapos yung chain guide yan, sabi ko dati eh yung chain guide napupudpud din kasi yan eh pag tumagal na. Hindi ko alam ang tamang explanation. Ang napansin ko lang mga parts, mas matigas yung bagong plate guide na pinalit ko, mas matigas yung mga parts. Yun lang napansin ko yun. So yun lang siguro for today yun. Baka sakaling ano may ma-encounter kayo na katulad ng na-encounter ko dito kay Mighty yun. Dati nga iniisip ko baka sa engine oil lang eh, no? Pero dati kahit ano naman gamitin kong engine oil, hindi naman lumalabas yung ganyung tik-tik-tik-tik yun, kada arangkada mo, kada take off mo. Tapos pag nakabelo na yun, namawala siya. Kumbaga pag nasa high RPM. Dati kasi mga parts pag pinipigaw ganyan, no, ginaganyan ko yan, yung pakunting-kunting laro sa ano, sa throttle mipitik. Pero ngayon wala na siyang pitik-pitik na ganun, na parang ang pagkaka ano ko, tawag yung pagkakalarawan ko eh parang pumapagpag na belt. So hindi naman pagpag yung belt ko eh. So yun lang for today mga parts. Salamat.